Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Hela, natigil siya sa paglalakad nang marinig ang boses ng barangay captain nila. Nais pa naman sana niya magmadali, pero parang nais pa siyang pigilan ng kapitan nila. Uuwi na lang sana siya, para kasing hindi nakahintay ang kapitan nila at naghanap agad ng iba. Ang galing ng talent. Grabe, bulong niya sa sarili. Sa bagay, lahat na lalaki ay ganoon talagang ugali. Oo, nilalahat niya na. Mga lalaki na hindi marunong tumupad sa mga pangako, pero panay bitaw naman ang pangako. Bakit ba kasi parang andali lang sa mga lalaki ang mangako? Daig pa ang exercise sa kantin nila noong high school. Ang mali nga lang din, naniwala siya. Parang hindi na siya nasanay. Ilang lalaki na ba ang nangako sa kanya na hindi marunong tumupad? Ilang lalaki na ba ang nagbitaw ng pangako na pinaniwalaan niya? Si Ken. No, hindi lang si Ken. May iba pa na ayaw na niyang banggitin pa. May iba na ayaw na niyang isipin pa. May iba pa na ayaw niya nang maalala pa. Pero kung sa bagay, bakit hindi pa ba kasi siya nasasanay? Bakit nasasaktan pa rin siya? Para kasing gripo ang bibig ng mga lalaki. Kung makabitaw ng pangako, para lang nakikipag-usap ng simple. Para bang pagkatapos mangako, wala nang babalikan pa. Akala siguro ng mga lalaki, bibili lang sila ng through online at hindi babayaran. Grabe, ang galing manloko. Para bang wala silang masasaktan. Pagkatapos niyang tumigil sa paglakad, nagbilang pa siya ng 3 segundo bago lumingon. Ayaw niyang makarinig siya ng salitang sorry ngayon. Ayaw niyang may manghingi ng tawad sa kanya dahil hindi tumutupad sa pangako. Mahirap bang tumupad? Mahirap gawing totoo ang mga salitang binibitawan? Mahirap bang huwag manakit ng damdamin? Bakit panay pangako lang sila at hindi man lamang gumagawa ng paraan upang tuparin? Paglingon niya ay nag-aayos ng salamin ng kapitan nila at ngumiti sa kanya. Medyo gusot pa ang t-shirt nito na parang takot padaanan ng plancha. May gana pa talagang ngumiti Para bang hindi nanakit ngayon. Pero kahit anong ngiti pa yan para kay Ella. Kung hindi tumupad, peke pa rin. Pumunta ka, ibig sabihin niya na pumapayag ka na. Nakangiting tanong nito sa kanya. Aba, para yatang iba ang ihip ng hangin ngayon. Parang kung umakto ang kapitan nila, parang wala itong tinanggap na aplikante kanina. Opo. Labis-labis ang pagpigil niya na huwag mang insulto. Baka rin kasi iba ang pagkakaintindi niya, kaya may mukha pang ihaharap ang kapitan nila. Napakamot ito sa ulo ng muling mag-angat ng tingin. Heto na, mukhang ito na ang oras na hihingi ito ng pasensya. Inihanda niya ang sarili. Gusto pa nga niya sanang takpan ng tenga niya. May nag-apply dito kanina bago ka dumating. Akala ko kasi hindi ka napupunta. Tumingin ito sa suot na relo. Mukhang tama ang hinala niya. Bakit naman niya naisip na mali ang akala niya? Sobrang halata na nga, hindi ba? Sino bang niloloko niya? Niloloko na niya. Lolokohin pa niya ang sarili. 9:00 na rin ng umaga Patuloy nito. Akala ko talaga hindi ka natutuloy. Pero ayos lang naman sa akin kung dalawa kayo. Mas maganda nga yun para hindi kayo mabigatan sa trabaho. Lalo na at bata ang tuturuan ninyo. Medyo makulit pa naman ang mga bata natin dito. Alam mo naman siguro yon. Pero asahan nyo na lang na liliit ang sahod kumpara sa sinabi ko sa iyo kahapon. Tingin ko naman ay papayag din yung binata na nakausap ko kanina. Medyo matino naman yun. Tingnan, maiintindihan natin yan siguro. Ngumiti ito. Ano, payag ka? Tatawagan ko agad ang lalaking yon. Mukhang interesado talaga yun sa trabaho Nagpaparinig ka po ba, Kap? Ibig bang sabihin niya na ako ang hindi interested? Bulong niya sa sarili. Sa bagay, totoo naman. Wala naman sigurong problema kung may kasama siya. Ayos lang naman siguro kung lalaki ang kasama niya. Wala naman sigurong problema, hindi ba? Lumunok siya ng laway. Hindi niya alam kung bakit siya parang maiipit sa sitwasyon na ganoon. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo niya. Mukhang masamang pangitain. Sasagot na sana siya nang dumaan ang lalaking tinutukoy ng kapitan nila. Agad na dumaan sa kanyang ilong ang mabango nitong amoy. Pinagmasdan niya ang maswabing paglakad ng lalaki
Nadaig pa ang sumasabak sa isang fashion runway. May kausap ito sa cellphone at nagmamadali itong lumabas ng barangay hall. Siya nga pala ang tinutukoy kung makakasama mo kung sakaling papayag ka. Anito at humarap sa kanya. O ano? Decide na. Nagmamadali ka, Kap? Hindi ba pwedeng magpakipot muna ako? Pero hindi ito ang panahon na magpapakipot pa siya. Hindi ito ang panahon para isipin kung dapat ba siyang pumasok o hindi. Kailangan niya ng pera para kahit papaano makatulong din siya sa mama niya. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya talaga. Maliban pa roon, kailangan niya ring mag-move on. Kailangan niyang kalimutan ang lahat. Nagbawi siya ng tingin at may nag-focus sa kapitan. Baka kung saan pa pumunta itong iniisip niya. Sige Kap, no problem. Ngiti ang ginanti niya sa kanya. Teka, ibang ngiti yun ah. Yes, Nay, tanggap po ako. Boses agad na lalaki ang narinig niya na makalabas siya sa barangay hall. Hindi pa pala nakakaalis ang lalaki. Hindi pa rin yata ito tapos sa kausap nito. Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa paglalakad. Yes, anong tinapay ang gusto mo, Nay? Ang sweet ng boses ah. Bulong niya. Mukhang sign ito na kailangan niya rin bumili ng tinapay para sa mama niya. Pero ipinagtataka niya, kung bakit ngayon lang niya nakita ang lalaki na to? Bakit ngayon lang niya nalaman na may tinatagong gwapo pala ang barangay nila? Pero kung sa bagay, ermitanya nga naman siya. Paano niya malalaman kung taga-barangay nga nila ang lalaki o hindi? Ni kapitbahay nga niya ay hindi niya nakilala. 2 taon din naman siyang halos hindi lumalabas ng bahay. Natatakot nga ang mama niya na baka magkasakit siya dahil halos hindi na rin siya nasisikatan ng araw. Pero para sa kanya, mas mabuti na yon. Mas mabuti na yon kaysa may makita siyang masakit sa mata at pati nananahimik niyang puso ay madamay pa. Natatakot siyang makasalubong na naman ang lalaking pumatay sa puso niya. Ang palaging sinasabi ng mama niya, wala naman daw posibilidad na magtakpo sila ni Ken. Nasa Amerika daw ang lalaki, tapos siya ay nasa isang sulok ng Pilipinas. Malayo sa kabihasnan. Mahirap daw ang iniisip niya. Tinawanan lang niya ang mama niya at pagkatapos ay iiyak. Walang imposible sa lalaki nang iwan sa kanya. Nagawa nga nitong paglaruan siya. Kahit hindi naman siya stuffed toy. Nagawa nga nitong ipagpalit siya sa best friend niya. Walang imposible sa traidor na lalaki. Napailing siya. Ang layo na nang nilipad ng utak niya. Ewan din ba? Kahit anong iniisip niya ay naisisingit niya ang mga pighati niya sa buhay kahit hindi naman dapat. Wala na dapat sa lugar si Ken sa buhay niya. Hindi na dapat pagsayangan ng panahon ng mga lalaking hindi marunong tumupad sa pangako. Hindi na dapat. Kasi hindi naman din siya iniisip nun. Ang saya na siguro ng buhay nun ngayon. Baka mayaman na yun ngayon. Baka tumatakbo na yun bilang presidente sa Amerika. At lahat ng manlulokong lalaki ang boboto rito. Paniguradong panalo ang ex-boyfriend niya. Kahit hindi ito gumastos, panigurado na ang panalo. Sa dami ba naman ng manluloko sa panahon ngayon, hindi na dapat itong kabahan. Nagmamadali siya sa paglalakad. Baka kung saan pa mapunta itong iniisip niya. Walang emosyon na mababaka sa mukha niya nang humarap siya sa salamin. Nasa baba ng kanyang kama, ang 2 kahon na kinuha niya sa ilalim ng kanyang cabinet. Tumayo siya papalapit sa salamin na nakadikit sa sementado nilang dingding. Hindi siya ganito noon. Palaging nakadikit ang ngiti sa kanyang mga mata. Pero biglang nagbago ang lahat. Tila ba isang mabangis na bagyo ang dumaan sa buhay niya. Tila ba isang pitik lang sa daliri ay nagbago ang lahat. Gusto niyang bumalik sa dating siya. Gusto niyang bumalik ang magandang atmosfera sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Gusto niya ulit malayo sa lungkot. Gusto niyang bumalik ang masayahin niyang mukha. At gusto niyang layuan ang lahat ng mga malulungkot na alaala. Pero paano? Mahirap ba talaga yon? Mahirap ba talagang buksan muli ang puso niya upang pumasok ang tuwa? Mahirap ba talagang bumalik siya sa dating siya at tumawa muli? Mahirap ba talaga yon? Hinawakan niya ang salamin na para bang hinawakan niya rin ang sarili niyang mukha. Mula sa kanyang magagandang mata, patungo sa matangos niyang ilong. Gusto ko nang mag-move on. Matigas niyang saad at hinarap na ang mga kahon. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi pa rin siya makausad. Laman ng mga kahon na yon ng mga regalo sa kanya dati ni Ken. Ang isang kahon naman ay may mga litrato.
Kinuha niya ang isang kahon at lumabas na ng kwarto. May dala rin siyang posporo. Handa na siyang sunugin ng kadena na gumagapos sa kanya patungo sa nakaraan. Sana pagkatapos nito ay makausad na siya. Sana pagkatapos nito ay makalimot na siya. Sana pagkatapos nito ay maharap na niya ang magandang sikat ng araw. Isa-isa niyang sinunog ang mga litrato. Bawat mukha niya roon ay nakangiti. Hindi niya inakalang ang katabi niya rin sa litrato ang magiging dahilan kung bakit siya malungkot ngayon. 2 taon. Tama na ang 2 taon. Gusto na niyang mag-move on. Muli siyang pumasok sa kwarto niya at kinuha ang isang kahon. Mga stuffed toys ang laman nun, kaya pumunta siya sa kabilang kanto at ibinigay yun sa mga bata. Sana dati pa niya ito ginawa. Thank you ate, ang bait niyo naman po. Pasasalamat ng mga bata sa kanya habang hawak ang isang stuffed toy na Pikachu. Bakit ngayon ko lang naisipan to? Bakit ngayon lang? Bulong niya at hinawakan ang pisngi ng bata. You're welcome. Nagsusuklay na siya sa harap ng salamin nang pumasok ang kanyang mama. Dala ang kape na hinihingi niya. Maaliwalas ang mukha nito na siyang hinahanap-hanap niya tuwing umaga. Ngumiti ito pagkatapos malapag ang kape sa mesa. Maaga siyang gumising. Mas nauna pa nga siya sa alarm clock niya. Siya pa ang gumising sa alarm clock niya na nakalimutan niya palang bilhan ng bagong battery. Pero nang maalala niyang regalo pala yun ni Ken, ay dinala niya iyon at nilagay sa basurahan. Tapos na siyang mag-decide. Itatapon niya na lahat ng mga bagay na may kinalaman kay Ken. Hindi man madali, pero sa bawat pagtapon niya, ay nabubunutan siya ng tinik. Nakaramdam siya ng ginhawa at maganda na ang kanyang bawat paghinga. Daig pa niya ang isang manunood na nabunutan ng tinik pagkatapos mapanood ang buong teleserye. Pero at least, alam na ang buong nangyari. Mukhang ang ganda ng gising natin ah. Lumapit sa kanya ang mama niya at bumulong. Anong meron? Tapos na ba ang menstruation mo? Humalakhak ito at agad na lumayo sa kanya. Parang alam na nitong may gagawin siya. Ang mama niya talaga. Sumabay na rin siya sa halakhak nito at binigyan ng matalim na tingin. Sa bagay, ganito naman talaga ang pakiramdam niya kapag tapos na ang menstruation niya. Ewan din ba at daig pa niya ang iniwan ulit kapag may dalaw siya. Parang pasan niya ang buong mundo at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga problema ng tao. Mas gugustuhin pa niyang mag-solve ng math problem. Huwag lang siyang dalawin ng menstruation. Marinig ka ng mga kapitbahay natin, baka sabihin pa na bugnutin ako tuwing may regla. Pero patuloy pa rin sa pagtawa ang mama niya at iniwan siya sa kusina. Mama? Napailing na lang siya at hinigop ang kape niya. Sasabihin pa naman sana niya na first day niya ngayon sa trabaho, pero iba ang takbo ng utak ng mama niya. Ano kayang mangyayari mamaya? Sana mababait ang mga bata. Bulong niya at muling humigop ng kape. Mama? Tawag niya sa kanyang mama na patuloy pa rin sa pagtawa. Kulang po yata ang asukal nitong kape. May galit po ba kayo sa akin? Pero sana, mabait din ang lalaking yon. Ayoko may kasamang daig pa ang mood ko kapag may dalaw. Tukoy niya sa lalaki makakasama niya sa trabaho. Good morning children. Agad na nagsitayuan ng mga bata at ang mga iba ay nagpalakpakan, sabay sabing, nandito si Kapitan. Iba talaga ang impluensya kapag ikaw ang leader. Daig pa ang isang artista kapag dumada ng isang pinuno. Pero hindi niya rin lubos maisip kung paano nagagawa ng isang leader. Ang ngiti-ngiti kahit alam naman nilang ang kaharap nilang tao ay hindi sa kanila ibinigay ang boto. Siguro kapag ikaw ang nanalo, hindi mo naiisipin kung bumoto pa ito sa iyo o hindi. Total, ikaw na ang panalo eh. Bakit kailangan pa naisipin mo yun? Kahit siguro bumoto man siya o hindi, serbisyo mong paglingkuran ang mga nasasakupan mo. Napailing siya ng lihim. Ayaw niyang isipin ng politiko ng ganito kaaga. Wala rin naman siyang balak na tumakbong kapitan, kaya mas mabuti pang tumahimik na lang. Wala siyang plano na tahakin ang magulong mundo ng politika. Muli na namang may sumigaw na nandito raw kamo ang kapitan. Ang cute lang, ganito rin sila noon kapag pumapasok ang guro nila. Minsan nga ay pantakot pa ng class president nila ang teacher nila. Palaging magkakasalubong ang mga kilay. Kapag narinig ang isang sigaw na, nandito na si ma'am, ay bumabalik sa dating anyo ang classroom nila na dinaanan ng malakas na bagyo. Nakakamiss din talaga ang mag-aral. Good morning, Captain. Sabay-sabay na pagbati ng mga bata. Hindi mabayaran kahit ilang libo ang matamis ng ngiti ng mga batang kaharap niya.
Hindi niya kayang i-imagine na ganito ka-cute ang mga tuturuan niya. Baka hindi matinong aralin ang maituro niya. Parang mas gusto niya tuloy magpa-movie marathon ng Barbie. Panigurado magugustuhan iyon ng mga bata. Maliban na lang sa mga lalaki. Napailing siya. Mukhang natamaan na rin siya ng kalokohan. Good morning, visitors. Bati rin sa kanya ng mga bata. Akala pala ng mga bata, bisita siya. Ngumiti na lang siya at hinarap ang kapitan. Nung nasa on-the-job training siya, pinipilit niya talagang maging mabait. Kahit nahihirapan siya at gusto na niyang magalit ay dinadaan lang niya sa ngiti. Mas mabuti na maganda pa rin ang impresyon sa kanya ng mga bata. Nasa kamay ng mga bata ang kapalaran niya noon. Kaya kahit mahirap, ay dinadaan niya sa ngiti. Ayaw niyang mabagsak dahil lang sa nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Ang hirap pala talaga kung high school student ang tinuturuan. Maliban na lang talaga kung natural na mabait ang mga estudyante. Pero hindi lahat mabait at hindi rin lahat ng panahon ay kaya niyang maging mabait. Nagpapasalamat pa rin siya at naging mabait ang mga bata nung grand demonstration niya. Akala niya talagang kamatayan niya na ang araw na yon at mapapalitan ang birthday niya. Pero salamat sa Diyos at tinupad ng mga bata ang panalangin niya. Naging mabait ang mga ito at naging matalino. Mapayapa at matiwasay ang kanyang grand demonstration. Pinakilala siya ni Kapitan kaya natigil ang imagination niya. Matamis siyang umiti sa mga bata at kumaway nang banggitin ang pangalan niya. Good morning, Teacher Ella. Sabay-sabay na muling pagbati sa kanya ng mga bata. Iba pa rin talaga ang kasiyahan na nakukuha niya kapag nagtuturo siya. Tuwing nasa ganito siya ay nasasabi niya sa sarili na para sa kanya talaga ang pagtuturo. Nasabi niya sa sarili na nakatadhana talaga siya para sa kanya at na maging isang guro. Iba ang hatid sa kanyang saya kapag suot niya ang uniform ng isang teacher. Mula pa noon ay gusto niya na talagang magturo. Gusto niya ibahagi ang kanyang kaalaman. Gusto niya maging bahagi ng buhay ng bawat mag-aaral. Kahit mahirap ay kakayanin niya. Pero hindi lahat ay kayang i-appreciate ang paghihirap ng bawat guro. Na para bang wala lang sa kanila ang bawat luha at pawis na tumutulo. Na para bang walang ibang ginagawa ang guro para maituwid ang baliko nilang mga landas. Kahit ano pang sabihin ng iba, para sa kanya ang pagiging guro ay hindi lang isang propesyon, kundi isang ilaw na magliliwanag sa buhay ng bawat mag-aaral. At ngayon, siya ang magliliwanag sa bawat estudyante na bibigyan niya ng kaalaman. Good morning, class. You can call me Teacher L. Teacher L na lang, okay? Muli siyang umiti. Sa wakas ay bumalik na siya sa daan na dapat niyang tahakin. Sana ito na ang simula. Mahina niyang bulong sa sarili. Teacher, tawag sa kanya ng bata habang dala ang papel nito at lumapit sa kanyang mesa. Ilang minuto na rin ang lumipas mula na magsimula siyang magbigay ng activity sa mga bata. Masigla naman itong tumugon sa mga binigay niya. Walang nagreklamo. Agad namang kumuha ng drafting tool sa mga bata at nagsimulang sumunod sa inuutos niya. Ang iba nga ay tuwang-tuwa nang malamang drawing ang una nilang activity. Oh, bakit? Malambing niyang tanong at iniurong ang upuan niya nang makalapit na ang batang babae. Bigla itong umupo sa kandungan niya at ipinakita ang dala nitong papel. May nasimula na itong guhit. 2 stickman at may kulay na rin ang iba. Huminga ito ng malalim at hinarap siya. Teacher, muli nitong banggit. Gusto ko po sanang isali si Papa sa drawing ko. Pwede po ba? Bahagyan nitong kinagat ang ibabang labi at yumuko na para bang nahihiya sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang tanong ng bata. Bakit naman ito nang hingi ng permiso sa kanya? Bakit mo naman na itanong? May problema ba kung isasali mo siya sa drawing mo? Hindi pa rin ito tumingin sa kanya. Sa halip ay hinigpitan nito ang hawak sa papel. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaraanan ng bata. Hinaplos na lang niya ang buhok nito at tinignan ang suot nitong ID. Shara, ang ganda naman ng name mo. Patuloy pa rin siya sa paghaplos sa buhok nito. Pagkatapos ay niyakap niya ang bata. Kung saan ka komportable, iyon ang iguhit mo, baby. Thank you, teacher. Mabilis na umalis sa kandungan niya ang bata at muling tumabi sa kaibigan nito. Pinagmasdan niya itong mapait nang umiti at ipinagpatuloy ang pagguhit. Hindi man niya maintindihan kung bakit ganoon ang inakto ng bata, pero ang naibulong niya sa isip ay kailangan pala ng iba yung pag-iingat ang bawat bata na tuturuan niya.
Kailangan na sa mga salitang sasabihin niya ay matulungan niya ang mga bata. Sa lugar na ito, siya ang ina at nakasalalay sa kanya ang pagiging epekto ng lahat. Hindi lang sila mga bata, may puso at pinagdaraanan din sila na kailangan bigyan ng pansin. Aniya sa isip at tumayo upang tingnan ng mga ginuhit ng mga estudyante niya. Angie, hindi nga orange ang color ng apple. Bakit ba ang kulit mo? Nilingon niya ang yaya ng isang bata na hindi pinapakinggan ng binabantayan nito. Lumiko siya at nilapitan ng dalawa. Mukhang may yaya na hindi binibigyan ng pansin ngayon. Tahimik siyang tumingin sa ginuguhit ng bata. Apple nga yun pero ang hawak nitong pangkulay ay orange. Palihim siyang umiti. Ibang artist pala tong alaga niya. Angie, tawag niya sa bata at agad naman itong hinarap. Teacher, hinawakan nito ang papel at pinatingnan sa kanya. See my drawing? Tumango siya at hinawakan ng kamay nitong may hawak ng color. Alam mo ba kung ano ang totoong color ng apple? Tumango ito at sinabayan ng pagngiti. Yes po, teacher. It's red. Then why are you holding this color? It's my mommy's favorite. Mahina nitong bulong. Can I use this instead of red? You can draw orange instead of apple, dear. But why did you? Apple is my mommy's favorite fruit. As you wish. Good luck. Ang yaya naman ang hinarap niya. Tinapik niya ang balikat nito at bumulong. Pagbigyan mo lang ang alaga mo. Ang importante alam niya ang red ay color ng apple. May green apple rin po, teacher. Pahabol ni Angie na ikinangiti niya. Tuluyan na nga kaya magkaroon ng bagong pag-asa ang buhay ni Ella sa pagkakataong ito. Ano nga ba ang mas kapanapanabik na mga tagpo na naghihintay sa buhay ng isang guro na katulad ni Ella? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.